Ang malamig at makintab na ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa mahogany ay sumasalamin sa imahe ng kapangyarihan. Sa pinakadulo nito, nakaupo si Ramon Mondel Rosario, ang hari sa kanyang sariling kaharian, isang kahariang gawa sa salamin, bakal, at bilyon-bilyong pisong halaga ng teknolohiya. Mula sa ika-40 palapag ng Del Rosario Tower sa puso ng Makati, ang buong syudad ay tila isang laruan sa kanyang paanan. The Q3 projections are unacceptable. Malamig niyang sabi. Ang boses ay may bigat na nagpatahimik sa buong boardroom. 12 matataas na opisyal ng kanyang kumpanya ang nakayuko. Hindi makatingin. Nang diretso sa kanyang mga matang, tila laging may kinakalkula. Para kay Ramon, lahat ng bagay ay numero. Kita, pagkalugi, at oras. At ang oras ay pera. Sa ilalim ng mesa, nag-vibrate ang kanyang telepono. 1 beses, 2, 3. Bahagya siyang sumimangot, inis, sa anumang istorbo, sa kalagitnaan ng isang mahalagang pulong. Tiyak na isa lamang ito sa mga manager na humihingi ng pabor o isang business partner na nangungumusta. Mamaya na niya yon aasikasuhin. Pera ang lulutas sa anumang problema. Palagi. Ngunit hindi tumigil ang pag-vibrate. Nagpatuloy ito nang may kakaibang pagpupumilit, tila isang desperadong pagkatok sa pinto ng kanyang mundo. Sa ika-6 na pag-vibrate, pasimple niyang sinilip ang screen. Luis's teacher. Isang pamilyar ngunit malayong pangalan. Si Luis, ang kanyang 8 taong gulang na anak. Biglang may kumurot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Inisip niya, baka tungkol lang sa grades o sa isang maliit na problema sa eskwela. Isang bagay na kayang ayusin ng isang mabilis na tawag sa principal o isang malaking donasyon sa susunod na school event. Itinulak niya ang telepono palayo. As I was saying, I want a revised plan on my desk by tomorrow morning. No excuses. Ngunit sa pagkakataong yon, muling nag-vibrate ang telepono. May kasama ng text message. Sir Del Rosario, urgent. Please answer. It's about Luis. Ang salitang urgent ay tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. Bigla, ang mga numero sa projection screen ay nawalan ng kulay. Ang boses ng kanyang CFO ay tila naging isang malayong ugong. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, bigla siyang tumayo. Excuse me. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Lumabas siya ng boardroom at sinagot ang tawag sa pasilyo na may malawak na tanawin ng syudad. This is Ramon Del Rosario. Sir! Sir! Buti po sinagot niyo. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng pag-aalala. Boses ng isang babae. Ang guro. Sir, si Luis po. What about him? Is he in some kind of trouble? Tanong ni Ramon. Ang tono ay naiinip pa rin, ngunit may bahid na ng kaba. Nagkaroon ng sandaling katahimikan na sinundan ng isang hikbi. Sir, he collapsed. Nahimatay po siya sa classroom. We rushed him to the hospital. Ang mga salitang yon ay parang mga piraso ng yelo na isa-isang bumagsak sa kanyang sikmura. Ang mundo ni Ramon, na dati matatag at kontrolado, ay biglang nagsimulang gumuho. What? What do you mean he collapsed? Anong hospital? Makati Medical Center po, sir. Dito na po kami ngayon sa emergency room. Bumalik si Ramon sa boardroom. Ang muka ay wala ng emosyon, ngunit ang mga mata ay nagliliyab. Ang mga opisyal na kanina'y takot sa kanya ay napatingin sa kanya ng may pagtataka. The meeting is over, deklara niya. Walang paliwanag, walang paumanhin. Kinuha niya ang kanyang coat at mabilis na naglakad palabas. Iniwan ang 12 taong nakatulala. Hindi maintindihan ang biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang bagay ang naging mas mahalaga
kaysa sa kanyang kumpanya. Habang bumababa ang private elevator, tinawagan niya si Maricar, ang kanyang dating asawa. Siya ang may kustodya kay Luis. Siya dapat ang unang nakaalam nito. Siya dapat ang nasa tabi ng bata. Nagring ang telepono. 1, 2, 3, 4. Voicemail. Ang bumungad sa kanya ay ang nai-record na boses ni Maricar. Masaya at walang bahid ng anumang problema. At sa background malinaw na maririnig ang malakas na tugtog ng musika at tawanan, ingay ng isang party o isang bar. Maricar, it's Mon. Mabilis niyang sabi sa voicemail. Ang panga ay naninigas sa galit. Luis is in the hospital. Makati Med. Call me back. Now. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na tinatahak ng kanyang driver, ang magulong trapiko ng Ayala Avenue, paulit-ulit na sinubukan ni Ramon na tawagan si Maricar. Ngunit wala. Walang sumasagot. Ang bawat ring na hindi nasasagot ay isang dagdag na patak ng lason sa kanyang nag-aalab na galit at lumalaking takot. Pagdating sa emergency room, ang amoy ng antiseptiko at ang abalang tanawin ng mga doktor at nurse ay sumalubong sa kanya. Nakita niya ang guro ni Luis sa isang sulok. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Mr. Del Rosario, sabi nito, tumatayo. Ngunit hindi siya pinansin ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang kurtinang bahagyang nakabukas. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Hinawi niya ang kurtina at doon, gumuho ang lahat ng natitirang tibay sa kanyang pagkatao. Nakahiga sa puting kama ang kanyang anak. Si Luis, ngunit ang imahe sa kanyang harapan ay malayo sa batang naalala niya mula sa huling kaarawan nito. Ang balat ni Luis ay maputla, ang mga pisngi ay humpak. Ang kanyang maliit na braso, na dapat sana'y malusog at masigla, ay napakaliit at may nakakabit na tubo ng dextrose. Sa tabi ng kama, isang monitor ang marahang tumutunog. Ipinapakita ang mahinang tibok ng isang munting puso. Ang kanyang anak ay mukhang isang ibong nahulog mula sa pugad, marupok, sugatan, at mag-isa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ramon del Rosario na sa lahat ng kanyang bilyones, sa lahat ng kanyang kapangyarihan, nabigo siyang protektahan ang kaisa-isang yaman na tunay na mahalaga. Ang mahinang tunog mula sa cardiac monitor ang tanging pumupunit sa katahimikan. Bawat beep ay tila isang martilyo, pumupukpok sa konsensya ni Ramon. Nakatayo siya roon, isang higante sa mundo ng korporasyon, ngunit sa tabi ng munting kama ng kanyang anak, pakiramdam niya'y mas maliit pa siya sa isang langgam. Pinagmasdan niya ang mukha ni Luis. Kahit sa pagtulog, ang mga kilay nito ay bahagyang nakakunot. Tila kahit sa panaginip ay mayroon itong pinagtataguan. Isang doktor na nasa mga edad 40, may malumanay na mukha ngunit seryosong mga mata, ang lumapit sa kanya. Mr. Del Rosario, I'm Dr. Santos, the attending physician. Agad na hinarap ni Ramon ang doktor. Ang kanyang isip ay bumalik sa dating anyo. Mabilis, analytical. Naghahanap ng solusyon. Doctor, what happened? Is it his heart? An infection? Naghahanap siya ng isang konkretong kalaban. Isang sakit na may pangalan na kaya niyang bayaran para gamutin. Umiling si Dr. Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag na mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Ramon. Physically, his collapse was due to exhaustion and severe malnutrition, Mr. Del Rosario. Ang salitang malnutrition ay tumama kay Ramon na parang isang malakas na sampal. Paano? Buwan-buwan? Isang halaga na kayang bumuhay ng 10 pamilya ang ipinapadala niya kay Maricar para sa lahat ng pangangailangan ni Luis. That's impossible. Halos pabulong niyang sabi. I provide for him. I provide for everything.
Money can provide food, sir. Malumanay na sagot ng doktor. But it can't make a child eat. Based on our initial findings, Luis is chronically underweight. Ang katawan niya ay hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon sa loob ng mahabang panahon. Huminga ng malalim ang doktor bago idinugtong ang mga salitang mas bibiyak sa puso ni Ramon. But that's not our primary concern. What is it? Giit ni Ramon. His psychological state. We're seeing clear signs of severe anxiety disorder. He's non-responsive. He flinches at the slightest touch. These are symptoms of trauma, sir. Pagpapabaya. Pagpapabaya. Neglect. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ramon. Hindi. Si Maricar, sa kabila ng lahat ay ina pa rin. Maaaring maluho. Maaaring makasarili pero hindi niya pababayaan ang sarili niyang anak. Hindi ba? Maya-maya, dahan-dahang iminulat ni Luis ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay si Ramon. At sa isang iglap, ang pagod na ekspresyon sa mukha ng bata ay napalitan ng takot. Automatiko siyang umurong, siniksik ang kanyang sarili sa kabilang dulo ng kama. Tila isang hayop na nasukol. Nasaktan si Ramon. Sinubukan niyang ngumiti. Isang ngangiting hindi na niya alam kung paano gawin. Luis, anak, it's Papa. Ngunit lalo lang nanlaki ang mga mata ng bata. Hindi ito takot sa isang estranghero. Ito ay takot sa isang bagay na pamilyar. Sa pagtatangkang ayusin ang sitwasyon sa paraang alam niya, kinuha ni Ramon ang kanyang telepono at tumawag sa kanyang assistant. Get me the latest iPad, the most expensive one, with all the games. Deliver it here, now. Pagkalipas ng 30 minuto, iniabot ni Ramon ang isang makintab at bagong-bagong tablet sa kanyang anak. Look, son, this is for you. Ngunit si Luis ay hindi tumingin sa laruan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Tinangka ni Ramon na ilagay ang tablet sa mga kamay ng bata. Ngunit nang maramdaman ni Luis ang pagdampi ng kamay ng ama, napapiksi siya at lalong yumukyok. Ang rejection na yon ay mas masakit kaysa sa anumang business deal na hindi natuloy. Ang kanyang mamahaling regalo, ang kanyang solusyon ay walang silbi. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi kayang punan ng kahit anong gadget. Isang nurse na may mabait na ngiti ang pumasok, may dalang isang mangkok ng mainit na sopas. Oras na po ng pagkain, Luis, malambing niyang sabi. Lumapit ang nurse at umupo sa gilid ng kama. Hindi niya pinilit ang bata. Dahan-dahan lang niyang inilapit ang kutsara sa bibig nito. Sa una, umiling si Luis. Ngunit sa amoy ng pagkain, sa init na nagmumula sa mangkok, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. At nang subuan siya ng nurse, halos hindi na niya itong ginuya. Nilunok niya ito ng buo. Sinundan pa yon ng isa pa at isa pa. Kumakain si Luis na tila ito ang kanyang unang pagkain sa loob ng maraming araw. Bawat subo ay desperado. Bawat lunok ay mabilis. Pinanood ni Ramon ang eksena at ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang simpleng sopas na yon ay nagawa, ang hindi nagawa ng kanyang mamahaling tablet. Ang malambing na pag-aalaga ng isang estranghero ay nakuha ang tiwalang hindi maibigay sa kanya ng sariling anak. At sa gitna ng tagpong iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Maricar Gonzales. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na bestida na tila galing pa siya sa isang magarbong event. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang makeup ay walang kupas. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na pumuno sa silid. Isang amoy na hindi nababagay sa loob ng isang ospital. Oh my God, man, what a scene! Bungad niya, ang boses ay iritado. You made me leave an important dinner for this? Anong nangyari? Nagkasakit lang ang bata. Tinawagan mo na ako agad na parang katapusan na ng mundo. Hindi makapagsalita si Ramon. Nakatitig lang siya sa kanya, pinoproseso ang itsura
At ang mga salitang binitiwan nito, walang bakas ng pag-aalala, walang bahid ng takot, tanging inis dahil naistorbo ang kanyang gabi. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay may bigat ng nagbabadyang galit. Hinarap niya si Maricar. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. The doctor said, "He is malnourished, Maricar. Malnourished. He collapsed from exhaustion. My son, our son, was starving." Tumingin si Maricar kay Luis, na ngayon ay tapos ng kumain at muling yumukyok sa takot. Itinaas niya ang kanyang kilay, isang mapanuyang nangiti, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya pabalik kay Ramon, ang mga mata ay malamig at walang pakialam. Baka naman nag-iinarte lang yan, walang kabuhay-buhay niyang sabi, para makuha ang atensyon mo. Ang mga salita ni Maricar ay binitawan ng may lamig na kayang magpayelo sa nag-aapoy na galit. Baka naman nag-iinarte lang yan para makuha ang atensyon mo. Sa isang saglit ang hangin sa loob ng kwarto ng ospital ay tila naubos. Si Ramon, na kanina'y puno ng nag-aalalang tanong, ay biglang tumahimik. Ang kanyang mga kamao ay tahimik na kumuyom sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit o pagkalito, kundi isang mapanganib at kristal na kalinawan. Nag-iinarte? Halos pabulong niyang ulit. Ang bawat pantig ay may bigat. Sinabi ng doktor na may trauma siya, Maricar. Malnourished siya. Nagugutom ang anak natin. At iyan ang sasabihin mo? Sa halip na matakot, nakita ni Maricar ang pagbabago sa ekspresyon ni Ramon bilang isang hamon. Ito na ang pagkakataon niyang baliktarin ang sitwasyon. Biglang namula ang kanyang mga mata at nagsimulang mamasa. Ang kanyang boses, na kanina'y matigas, ay biglang naging marupok. At nasaan ka, Aber? Nasaan ka habang ako ang nag-iisang nag-aalaga sa kanya? Humikbi siya. Sapat na para marinig ng nurse na nasa sulok at nagkukunwaring nag-aayos ng mga gamit. Alam mo ba kung gaano kahirap maging isang ina? Palagi kang wala, Mon. Ang tanging alam mo lang ay magpadala ng pera na parang yun na ang solusyon sa lahat. Tapos ngayon, darating ka rito at ako ang sisisihin mo? Ito ay isang perpektong pagganap. Ang nanginginig na balikat, ang mga luhang maingat na pinupunasan, ang boses na basag sa sakit. Para sa sinumang hindi nakakakilala sa kanya, si Maricar Gonzalez ay isang ina na pagod at nasasaktan, isang biktima ng isang asawang walang pakialam. Ngunit pinanood lang siya ni Ramon. Tahimik, walang reaksyon. Habang tumutulo ang mga pekeng luha ni Maricar, may isang bagay sa loob ni Ramon na tuluyan nang namatay. Ang huling katiting na respeto, ang huling hibla ng pagtitiwalang iniingatan niya para sa ina ng kanyang anak. Nakita niya na ang lahat, isa itong kalkuladong laro, isang palabas, at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tapos na ang usapan. Walang salita ang makakapagpabago sa katotohanang nakahiga sa kama. Nang matapos si Maricar sa kanyang talumpati, pinunasan niya ang kanyang mga luha at buong tapang na tumingin kay Ramon, naghihintay ng epekto ng kanyang drama. Ngunit ang natanggap niya ay katahimikan. "I think you should leave," sabi ni Ramon. Ang boses ay patag at walang emosyon. "Ano?" gulat na tanong ni Maricar. "I said you should leave," ulit ni Ramon. Sa pagkakataong ito ay may diin na nagparamdam kay Maricar ng panganib. "This is no longer your concern. Ako na ang bahala sa anak ko." Tumawa si Maricar ng walang humor. "Your son? Mon, nasa akin ang kustodya. Baka nakakalimutan mo. Sa ayaw at sa gusto mo, sa akin siya uuwi." Hindi na sumagot si Ramon. Tinalikuran niya ito at muling hinarap ang natutulog na si Luis. Para sa kanya, tapos na ang pag-uusap. Tapos na ang digmaan ng mga salita. Ngayon,
Magsisimula na ang tunay na laban. Umalis si Maricar na may halong pagtataka at inis. Nagahagis ng mga banta tungkol sa kanyang mga abogado. Hindi siya pinansin ni Ramon. Hinintay niya lang na magsara ang pinto bago niya kinuha ang kanyang telepono. Hating gabi na nang makabalik si Ramon sa kanyang penthouse. Ang malawak na espasyo na karaniwang simbolo ng kanyang tagumpay ay tila isang malamig at malungkot na kulungan. Ibinuhos niya ang isang baso ng mamahaling whiskey, ngunit hindi niya ito ininom. Tinitigan niya lang ang kulay amber na likido habang naglalaro sa kanyang isip ang mukha ng kanyang anak. Maputla, payat, at puno ng takot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang private contacts. "Katrina, it's Mon. I know it's late," sabi niya nang sagutin ang tawag. "A problem this late is never good, Mon. What is it?" Sagot ng matalas na boses ni Attorney Katrina Reyes, ang pinakamagaling na corporate lawyer sa bansa na humahawak din sa kanyang mga personal na kaso. Huminga ng malalim si Ramon. "I want to file for sole custody of Luis. Immediately." Natahimik si Attorney Reyes sa kabilang linya. "Mon, that's a bloody war. The court always favors the mother. You need overwhelming evidence of abuse or neglect. Hindi sapat ang he said, she said." "I know," sagot ni Ramon. Ang boses ay naging kasing tigas ng bakal. "Kaya kailangan mong gawin ang lahat. I-freeze ang accounts niya. Kumuha ng court order para sa psychological evaluation ni Luis. Everything. This will get messy, Mon, and very, very public." "I don't care," mariing sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa skyline ng Makati. "I want my son back. I want him safe. Gawin mo ang lahat." Pagkatapos ng tawag, hindi pa nakontento si Ramon. Alam niyang kailangan niya ng bala. Ebidensya. Kaya gumawa siya ng isa pang tawag. Sa hepe ng kanyang security team, "I need a private investigator." Utos niya. "Not just good. The best. The most discreet. I want eyes on my ex-wife, Maricar Gonzalez, 24/7. Gusto kong malaman ang lahat. Saan siya pumupunta, sino ang mga kasama niya, at lalo na, saan napupunta ang bawat sentimo ng child support na ipinapadala ko." Kinabukasan, habang binabantayan niya si Luis sa pribadong silid kung saan ito inilipat, nagsimulang dumating ang mga unang ulat. Mga text message na walang pangalan. Subject is at a high-end salon in BGC. Subject is having lunch with 2 female friends at a Michelin star restaurant. Subject's credit card was used for a 200,000 purchase at a luxury boutique. Ang bawat mensahe ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Ramon, ngunit alam niyang kailangan niya ang mga ito. Sa ikalawang gabi ng kanyang pagbabantay, habang mahimbing na natutulog si Luis sa unang pagkakataon, nang walang masamang panaginip, muling nag-vibrate ang telepono ni Ramon. Isang mensahe mula sa investigador. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito text. Isa itong picture file. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang larawan ay malinaw. Si Maricar, nakasuot ng isang puting bikini, tumatawa ng malakas habang nakahilig sa isang matipunong lalaki na hindi niya kilala. Nasa kamay ni Maricar ang isang baso ng champagne. Nasa likuran nila ang isang infinity pool na may tanawin ng karagatan. Ito ay isang larawan ng purong kaligayahan at luho. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang maliit na detalye sa ibabang sulok ng larawan, ang petsa. 2 araw bago nahimatay si Luis sa eskwela. Ang larawan sa screen ng telepono ay tila isang bintana papunta sa ibang mundo. Isang mundong puno ng araw, ng malinaw na asul na tubig, at ng halakhak na walang bahid ng anumang problema. Si Maricar, masaya at malaya, habang ang anak nila, sa parehong mga sandaling iyon, ay unti-unting pinapatay ng gutom at kalungkutan sa loob ng isang marangyang condo unit sa Makati. Ang paghahambing na yon
ay isang lason na gumapang sa mga ugat ni Ramon. Isinara niya ang larawan, ngunit ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang galit na naramdaman niya sa ospital ay napalitan na ngayon ng isang bagay na mas malalim at mas nakakapanindig balahibo: pagkasuklam. Kinabukasan, habang pansamantalang natutulog si Luis sa ilalim ng maingat na pagbabantay ng isang private nurse na kinuha niya, bumalik si Ramon sa kanyang opisina. Ngunit hindi para sa trabaho. Naghihintay sa kanyang email ang buong ulat ng pribadong investigador. Isinara niya ang pinto, ibinaba ang mga blinds, at hinarap ang monitor na tila isang berdugong haharap sa kanyang sentensya. Ang email ay naglalaman ng isang nakapassword na file. Nang buksan niya ito, isang impyerno ng katotohanan ang bumungad sa kanya. Hindi lang yon isang biyahe sa dagat. Ito ay isang buong lifestyle, mga litrato. 12 mga litrato na kinuha mula sa mga social media accounts ng mga kaibigan ni Maricar. Si Maricar sa isang yate sa Batangas. Si Maricar na umiinom ng cocktails sa isang rooftop bar sa BGC. Si Maricar na may hawak na 5 shopping bags mula sa Louis Vuitton at Chanel. Si Maricar, gabi-gabi, nasa iba't ibang pagdiriwang, laging kasama ang lalaking nasa larawan sa beach. Ang file ay may kasamang bio. Paolo Jimenez, 28, fitness instructor. Walang permanenteng trabaho. May kasaysayan ng pakikipagrelasyon sa mga mayayamang babae. Isang ahas, isang parasito na nabubuhay sa pera na dapat sanay para sa kanyang anak. Sunod niyang binuksan ang isa pang file, mga kopya ng bank statement at credit card bills ni Maricar. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, isang sayaw ng kasakiman at pagkakanulo. 390 isang gabi sa isang luxury hotel suite. 580,000 isang designer handbag. 500,000 cash withdrawal sa isang casino. At doon, isang partikular na transaksyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bank transfer na nagkakahalaga ng 300,000. Ipinadala niya 3 buwan na ang nakakaraan. Naalala niya ang tawag na yon. Bigla, ang eksena ay malinaw na muling nabuo sa kanyang isipan. Isang masakit na alaala. Flashback. Mon, kumusta? Malambing na sabi ni Maricar sa kabilang linya. Ito ang kanyang boses kapag may kailangan siya. I'm busy, Maricar. What is it? Sagot niya habang pumipirma ng mga dokumento. It's about Luis, sabi nito. Ang tono ay biglang naging puno ng pag-aalala. Napapansin kasi ng teacher niya na medyo nahuhuli siya sa pagbabasa. The school suggested a special program, one-on-one speech therapy, and advanced tutorials. It's a bit pricey, pero para naman sa kapakanan ng anak natin. 'Di ba? How much? Tanong ni Ramon, walang pag-aalinlangan. Around 300,000 for the whole semester. Mabilis nitong sagot. Para masigurado nating makakahabol si Luis at magiging pinakamagaling sa klase niya. Sa isip ni Ramon noon, iyon ay isang maliit na halaga para sa kinabukasan ng kanyang anak. Fine, I'll have my secretary transfer the money. Ang special program, ang speech therapy, ang advanced tutorials. Lahat ay kasinungalingan. Tinitigan niya ang petsa ng 300,000 na yon. Kinabukasan, may katumbas itong charge sa credit card ni Maricar. Isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa Greenbelt. Ipinikit ni Ramon ang kanyang mga mata. Isang ungol ng galit at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Gaano siya naging bulag? Gaano katagal na siyang ginagawang tanga? Ang kanyang pagpapabaya ay hindi lang ang kanyang pisikal na pagkawala. Ito ay ang kanyang bulag na pagtitiwala na sapat na ang pera para ayusin ang lahat. Hindi na niya kaya. Ang mga litrato at numero ay hindi na sapat. Kailangan niyang makita mismo. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng katotohanan sa kanyang mga kamay. Gamit ang kanyang lumang susi na itinago niya para sa mga emergency, pinuntahan ni Ramon ang condo unit
kung saan nakatira si Maricar at si Luis. Gabi na at alam niyang wala si Maricar doon. Sinabi ng investigador na nasa isang product launch event ito. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Pinaghalong mamahaling pabango at ang amoy ng lumang pagkain. Ang sala na sa mga litrato sa social media ay laging malinis at nakaayos ay magulo. May mga mamahaling shopping bag sa sahig, mga kahon ng pizza na hindi na itapon, at mga baso ng alak na may marka pa ng lipstick. Ngunit hindi iyon ang kanyang pinunta. Naglakad siya papunta sa kusina. Binuksan niya ang ref. Ang liwanag mula sa loob ay nagpakita ng isang malungkot na tanawin, isang botelya ng champagne, isang karton ng almond milk na halos wala ng laman, isang piraso ng luma at natuyot na lemon, isang Tupperware na may lamang tirang pasta, wala man lang prutas, walang gatas para sa isang bata, walang kahit anong masustansyang pagkain. Sunod niyang pinuntahan ang kwarto ni Luis. Maliit iyon at simple, taliwas sa karangyaan ng buong unit. May iilang laruan sa isang sulok, ngunit karamihan ay lumana at sira-sira. Ang mga damit sa aparador ay bilang na bilang. Ito ang kwarto ng isang batang hindi binibigyan ng pansin. Bumalik siya sa sala. Ang kanyang pagkasuklam ay umaabot na sa sukdulan. Nakita niya ang isang salansa ng mga fashion magazine sa ibabaw ng isang coffee table. Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Sa galit, sinipa niya ang mesa. Nagsikalat ang mga magasin sa sahig at mula sa gitna ng mga makikinang na pahinang yon, isang puting sobre ang lumabas. Isang sobre na may pulang selyo. Pinulot ito ni Ramon. Ang kanyang dugo ay biglang nanlamig. Galing ito sa eskwelahan ni Luis. Final Notice of Delinquency. Dear Miss Gonzalez, this is to inform you that your son, Luis Del Rosario, has an outstanding tuition balance for the past 3 months. Failure to settle this amount will result in the forfeiture of your son's enrollment slot for the next school year. Nakatago. Itinago ito ni Maricar sa ilalim ng mga magasin tungkol sa isang buhay na puno ng luho at karangyaan. Ang perang dapat sanay para sa edukasyon ng kanyang anak ay hindi man lang nakarating sa eskwelahan. Ang perang ipinadala niya para sa special tutorials ay naging isang kumikinang na alahas sa leeg ng kanyang dating asawa. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Ramon ang lahat. Ang pagpapabaya ay hindi aksidente. Hindi ito resulta ng kapaguran o ng hirap ng pagiging isang ina. Ito ay isang desisyon, isang kalkulado, at walang pusong pagpili. Hawak ang Notice of Delinquency na tila isang maruming basahan. Bumalik si Ramon sa ospital na may bagong determinasyon. Ang mga ebidensyang hawak niya, ang mga bank statement, ang mga litrato, ang liham mula sa eskwelahan, ay sapat na para sa kanya. Ngunit para sa korte, alam niyang hindi pa. They paint a picture of motive, Mon, but it's circumstantial, paliwanag ni Attorney Katrina Reyes sa telepono kinabukasan, habang si Ramon ay nagbabantay sa tabi ni Luis na nooy nakalabas na at nasa penthouse na niya. What we need is a direct witness. Isang taong makakapagsabi sa judge, nakita ko po. We need to talk to the neighbors, the security guards, anyone. Ngunit doon sila unang bumangga sa isang matibay na pader. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag muli si Katrina. Ang boses ay puno ng pagkabigo. Walang gustong magsalita, Mon. My paralegal tried to interview 3 of Maricar's neighbors. They either claimed they saw nothing or simply shut the door in his face. It's a wall of silence. Takot sila sa kanya. Hindi matanggap ni Ramon ang sagot na yon. Sila ay mga taong may sapat na gulang. Paanong kaya silang takutin ng isang babaeng tulad ni Maricar? Determinado, nagpasya siya mismo ang pupunta. Iniwan niya si Luis sa pangangalaga ng isang mapagkakatiwalaang nurse at nagmaneho pabalik sa kondominium. Kumatok siya sa pinto ng unit sa tapat ng kay Maricar. Isang matandang babae
Marahil na sa mga edad 70, ang nagbukas ng pinto ng bahagya, ang kadena, ay nakakabit pa rin ko. Magandang hapon po. Magalang na sabi ni Ramon. Ako po si Ramon del Rosario, ang ama ni Luis. Nais ko lang po sanang magtanong kung may hamo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ang kuryosidad ay napalitan ng takot. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumingon sa pinto ni Maricar, na tila may nakikinig. Wala akong alam. Pabulong niyang sabi. Ang mga mata'y nagmamakaawa. Mabilis siyang umiling. Pasensya na. At isinara niya ang pinto. Narinig ni Ramon ang malakas na pag-click ng deadbolt. Sinubukan niya ang isa pa, sa kabilang unit. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nagbukas. Kahit na malinaw na may tao sa loob. Nakatayo sa gitna ng tahimik na pasilyo, naramdaman ni Ramon ang bigat ng pagkabigo. Ang mga pader na ito ay hindi lang gawa sa semento. Gawa ito sa takot. Isang takot na itinanim ni Maricar sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Isang takot na ngayon ay nagiging hadlang sa pagitan niya at ng kaligtasan ng kanyang anak. Gabi na nang bumalik si Ramon sa kanyang penthouse. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Luis sa malawak na guest room. Ang silid ay puno ng mga bagong laruan na hindi pa nagagalaw. Ang tanging laruan na yakap-yakap ng bata ay isang luma at kupas na teddy bear. Ang tanging bagay na dinala nito mula sa dati niyang tirahan. Umupo si Ramon sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang anak. Sa liwanag ng lampshade, nakita niya ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng mga mata nito. Isang palatandaan ng pagod na hindi kayang burahin ng ilang araw na pahinga. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, haplusin ang buhok nito, ngunit natatakot siyang baka magising ito at muling matakot sa kanya. Kaya nanatili lang siyang nakaupo roon, isang ama na pinaghihiwalay sa sariling anak ng isang hindi nakikitang pader. Isang pader ng takot. Habang lumalalim ang gabi, ang payapang pagtulog ni Luis ay nagsimulang maging balisa. Una, isang mahinang ungol. Sinundan ito ng bahagyang paggalaw, ang kanyang ulo ay umiiling-iling sa unan. Ang kanyang mga talukap ay kumukurap-kurap at ang kanyang noo ay pinagpapawisan kahit na malamig sa loob ng silid. May mga salitang binubulong si Luis sa kanyang pagtulog, mga salitang pira-piraso at hindi malinaw. Ayoko po. Tama na. Lumapit si Ramon, sinubukang pakinggan ng mas maigi. Ang bawat salitang hirap na binibigkas ng bata ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Masumigpit ang yakap ni Luis sa kanyang kupas na teddy bear na tila ito ang tanging kakampi niya sa anumang kinatatakutan sa kanyang panaginip. At bigla, nanigas ang munting katawan ni Luis. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng dalisay na takot. Bumuka ang kanyang bibig at isang matinis na sigaw ang kumawala. Paulo, wag po. Ang pangalan. Ang pangalan ng lalaki sa mga litrato. Ang sigaw ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Natigilan si Ramon, nanlamig ang kanyang dugo. Ang hinala na pilit niyang itinataboy, ang pinakamasamang takot na gumugulo sa kanyang isipan, ay biglang nagkaroon ng pangalan. Sa sobrang takot, nagising si Luis. Ngunit ang kanyang mga mata ay ligaw. Hindi pa rin nakakakita. Nakikita pa rin niya ang bangungot. Automatikong kumilos si Ramon. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa balikat ng bata. Luis. Ngunit ang pagdampi na yon ay nagdulot ng isang marahas na pag-igtad. Napasigaw muli si Luis. Sa pagkakataong ito ay gising na at umurong palayo sa kanya. Huwag! Ayoko. Binawi ni Ramon ang kanyang kamay, na tila napapaso, ang puso'y durog na durog. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak, at sa sandaling iyon, ang takot na iyon ay para sa kanya. Shh! Anak, sabi niya,
Sinisikap na gawing pinakamalumanay ang kanyang boses. Ako to. Si Papa. Wala rito si Paulo. Ligtas ka na. Inulit-ulit niya ang mga salitang iyon na parang isang dasal. Ligtas ka na. Ligtas ka na. Dahan-dahan, ang takot sa mga mata ni Luis ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng pagod. Ang panginginig ng kanyang katawan ay nagsimulang humupa, ngunit ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na siya nagsalita. Niyakap niya lang muli ang kanyang teddy bear at tumalikod sa kanyang ama. Sa gabing iyon, hindi na muling natulog si Ramon. Nanatili siyang nakaupo sa isang silya sa sulok ng silid, isang tahimik na bantay, habang ang mga salitang, "Wag po," ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ang pighati sa kanyang dibdib ay dahan-dahang naging isang nagyayelong galit. Hindi lang ito pagpapabaya, may nangyaring mas masama. At ang Paulo na yon ay may kinalaman dito. Nang matiyak niyang mahimbing nang muli ang tulog ni Luis, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Isang numero lang ang tinawagan niya. Find out everything about Paulo Jimenez. Utos niya sa pribadong investigador. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. I don't care what it takes or how much it costs. Gusto kong malaman kung saan siya humihinga, kung ano ang kinakain niya, at kung anong mga demonyo ang tinatago niya. Kinabukasan, habang umiinom si Ramon ng kape na hindi niya malasahan, tumunog ang kanyang telepono. Ang investigador. "Sir, may nalaman po ako," sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi tungkol kay Paulo, pero konektado. Tungkol sa dating kasambahay ni Mama Ricar. Bigla na lang daw pong umalis. Ang pangalan niya ay Nida. Ang pangalang Nida ay nagbigay kay Ramon ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Sa wakas, isang posibleng saksi. Isang taong maaaring makabasag sa pader ng pananahimik. Agad niyang inutusan ng kanyang investigador na hanapin ang bawat posibleng impormasyon tungkol sa dating kasambahay. Sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, pakiramdam niya'y mayroon siyang hawak na espada. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina, hindi para pamunuan ang kanyang imperyo, kundi para gamitin ang mga resources nito sa kanyang personal na digmaan. Naghahanda na siya ng mga susunod na hakbang nang biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang kanyang hepe ng public relations. "Sir, I'm sorry to disturb you, but you need to see this. Now," sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "I'm busy." Malamig na sagot ni Ramon. "Sir, it's about you. It's all over the internet." May kung anong kumalabog sa dibdib ni Ramon. Binuksan niya ang isang sikat na gossip blog, isa sa mga binabasa ng buong Maynila. At naroon, sa pinakaitaas ng page, ang kanyang mukha. Sa tabi nito, isang umiiyak na larawan ni Maricar. Ang headline ay tila isang sampal. Ang sakripisyo ng isang ina. Maricar Gonzalez, biktima ng isang bilyonaryong diktador. Nananakit ang panga ni Ramon habang pinipindot niya ang link. Isang video ang bumungad sa kanya. Eksklusibong panayam. Si Maricar, nakaupo sa isang puting sofa, mukhang pagod at balisa. Walang makeup, nakasuot ng simpleng damit. Isang imaheng maingat na binuo para makuha ang simpatya ng lahat. "Hindi ko na po sana ito gagawin," panimula ni Maricar sa blogger. Ang boses ay nanginginig habang pinipigilan ang mga hikbi. "Pero para na po ito sa kaligtasan ng anak ko." Pinanood ni Ramon ang sumunod na 15 minuto ng purong lason. Ikinuwento ni Maricar ang isang bersyon ng kanilang buhay na perpektong binaliktad. Si Ramon, ayon sa kanya, ay isang kontroladong halimaw. Isang ama na ginagamit ang kanyang pera bilang armas para kontrolin ang bawat galaw niya. Palagi siyang wala, sabi ni Maricar,
Ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon. Tapos kapag nagpapakita siya, puro galit at panunumbat ang dala niya. Gusto niyang kontrolin lahat. Kung paano ko pinalalaki si Luis, kung saan kami pupunta. Kapag hindi ko sinusunod ang gusto niya, tinatakot niya akong babawiin niya ang sustento at ang anak ko. Hindi niya maintindihan kung gaano kahirap mag-isa. Patuloy niya. Ang alam lang niya ay mag-utos at magbanta. Ngayon, dahil lang sa isang simpleng lagnat, gusto niyang kunin sa akin si Luis. Gusto niya akong sirain. Natatakot po ako para sa anak ko. Natatakot ako sa kaya niyang gawin. Ang video ay nagtapos sa isang close-up shot ng mukha ni Maricar, basang-basa sa luha. Isang obra maestra ng panlilinlang. Ipinikit ni Ramon ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Sapat na para mabasag ang salamin. Ang halimaw. Ang halimaw ay nagising na at nagpasya itong siya ang unang umatake. Hindi pa siya nakakabawi sa kanyang pagkabigla nang tumunog ang kanyang telepono. Si Don Julio, ang chairman ng kanilang board of directors. Ramon, sabi ng matanda. Ang boses ay walang emosyon, ngunit may bigat ng autoridad. I saw the news. Our stocks dropped by 3% in the first hour of trading. The board is concerned. Ayusin mo ang personal na gusot na yan. We can't afford this kind of publicity. It's a lie, Don Julio. Mariing sabi ni Ramon. I don't care if it's the gospel truth, Ramon. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan ng publiko. And right now, you are the villain in this story. Fix it, or the board will be forced to take action. Pagkababa ng tawag, ang kanyang galit ay hinaluan na ng pressure. Ang digmaan ay hindi na lang para sa kanyang anak. Para na rin ito sa imperyong binuo niya. Ang dalawang mundo niya ay nagsisimulang magsalpukan. Muli niyang tinawagan si Attorney Katrina Reyes. I saw it, Mon, bonggadagad nito, hindi na naghintay pa ng paliwanag. It's a classic character assassination. Pinapalabas kanyang unstable at vindictive. This is a calculated move to poison the judge's perception of you even before the trial begins. So what do we do? Mag-release tayo ng sarili nating statement. I have the bank records, the photos. Galit na sabi ni Ramon. And what will that make you look like? Ganti ni Katrina. A billionaire bullying his poor ex-wife? Hindi, Mon. We can't fight fire with fire in the media. We fight this in court. Ngunit kailangan mong maintindihan, mas pinahirap niya ang laban. She's not just a negligent mother in the eyes of the public anymore. She's a victim. Pakiramdam ni Ramon ay nasusukol siya. Ang kanyang mga ebidensya, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay tila nawawalan ng silbi sa harap ng isang perpektong binalangkas na kasinungalingan. Tumingin siya sa bintana, sa syudad, na dati na sa ilalim ng kanyang mga palad. Ngayon, pakiramdam niya'y ang buong syudad ang humuhusga sa kanya. Mag-aalas 7 na ng gabi nang sa wakas ay makauwi siya. Ang katahimikan ng kanyang penthouse ay mas nakabibingi kaysa dati. Pumasok siya sa silid ni Luis. Ang bata ay nakaupo sa sahig, naglalaro kasama ang nurse. Ngunit nang makita siya nito, muli itong yumukyok at nagtago sa likod ng babae. Isa na namang karayom sa kanyang puso. Lumabas siya para bigyan sila ng espasyo. Pagod siyang umupo sa sofa, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano niya lalabanan ang isang kaaway na handang gawin ang lahat? Paano niya poprotektahan ang isang anak na takot sa kanya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 5 salita lamang, ngunit ang lamig na dala nito ay mas matindi pa kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Maricar. Tigilan mo na kung ayaw mong masaktan ang anak mo. Tinitigan ni Ramon ang mensahe sa kanyang telepono. 5 salita na naglalayong maghasik ng takot. Ngunit sa halip na takot, isang malamig na kapayapaan
ang bumalot sa kanya. Ito na ang kumpirmasyon. Ang kanyang kalaban ay hindi na lang nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Handa na itong gumamit ng dahas. At para kay Ramon, iyon ay isang deklarasyon ng giyera na walang atrasan. Hindi siya sumagot. Binura niya ang mensahe, ngunit hindi ang banta. Itinatak niya iyon sa kanyang isipan bilang paalala kung anong klaseng halimaw ang kanyang kinakalaban. Ang unang ginawa niya ay ang paigtingin ang seguridad. Dati, ang kanyang penthouse ay isang simbolo ng luho. Ngayon, ginawa niya itong isang kuta. 2 bagong security personnel ang nakabantay sa lobby ng kanyang palapag at isa pa sa labas mismo ng kanyang pinto. Walang sino man ang maaring pumasok o lumabas nang hindi niya nalalaman. Ang kaligtasan ni Luis ang tanging mahalaga. Kasabay nito, ang paghahanap para kay Nida ay nagpatuloy ng walang tigil. Bawat araw na lumilipas ng walang balita ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya sumuko. Pagkalipas ng halos 1 linggo, isang tawag ang gumising sa kanya sa gitna ng gabi. Ang pribadong investigador. "Sir, nahanap na po namin siya," sabi ng lalaki. Ang boses ay pagod, ngunit matagumpay. Nida Santos, nasa isang maliit na baryo sa Quezon Province, nagtatago. Isang malakas na buga ng hininga ang pinakawalan ni Ramon. Sa wakas, "Ipadala mo sa akin ang address. Ako na mismo ang pupunta." Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, umalis si Ramon. Ang kanyang mamahaling European sedan ay ipinagpalit niya sa isang matibay at hindi kapansin-pansing SUV. Ang kanyang business suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at maong, habang ang sasakyan ay papalayo sa mga nagtataasang gusali ng Makati at pumapasok sa mga palikulikong kalsada ng probinsya. Naramdaman ni Ramon ang pagbabago hindi lang sa tanawin, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay 1 kilometrong paglayo mula sa dating Ramon, ang CEO na kayang bilhin ang lahat, at 1 kilometrong paglapit sa pagiging isang ama na handang gawin ang lahat. Mahigit 4 na oras ang biyahe. Ang sementadong highway ay naging baku-bakong daan. Ang malinis na hangin ay napalitan ng amoy ng lupa at mga sariwang halaman. Sa wakas, narating nila ang isang maliit at tahimik na baryo sa paanan ng isang bundok. Ang bahay ni Nida ay isang maliit na kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Payak, simple, ngunit may mga halamang namumulaklak sa harapan, isang tanda ng pag-aalaga. Bumaba si Ramon. Ang kanyang presensya at ang kanyang malaking sasakyan ay agad na nakaagaw ng pansin sa tahimik na lugar. Kumatok siya sa manipis na pinto. Isang babaeng nasa mga edad 50, may mga guhit na ng pagod at hirap sa muka. Ang nagbukas ng pinto. Nang makita niya si Ramon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na agad na sinundan ng takot. Siya si Nida. Sino po sila? Nanginginig niyang tanong, kahit na malinaw sa kanyang mga mata na nakikilala niya kung sino ang nasa harapan niya. "Aling Nida," malumanay na sabi ni Ramon. "Ako po si Ramon del Rosario, ang ama ni Luis." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ni Luis, nag-iba ang anyo ni Nida. Sinubukan niyang isara ang pinto. "Wala po akong kilalang Luis. Nagkakamali po kayo ng bahay." Ngunit pinigilan ito ni Ramon gamit ang kanyang kamay. Maingat, ngunit may diin. "Aling Nida, parang awa na niyo na po. Hindi po ako naparito para manakit. Naparito po ako para humingi ng tulong. Wala po akong maitutulong." Giit niya. Ang takot ay naririnig na sa kanyang boses. Mula sa loob ng bahay sumilip ang 2 bata. Marahil ay mga apo niya. "Umalis na po kayo." Nakita ni Ramon ang takot sa mga mata ni Nida. Ito ang parehong takot na nakita niya sa mga mata ng mga kapitbahay ni Maricar. Ito ang takot na ginagamit ni Maricar bilang kanyang sandata.
Sa sandaling iyon, alam ni Ramon na hindi gagana ang pera o awtoridad. Kailangan niyang maging isang ama na nakikiusap sa isang taong nagmamalasakit din. Nagkaroon po ng masamang panaginip si Luis noong isang gabi. Sabi ni Ramon, ibinaba ang kanyang boses. Hinubad ang lahat ng bakas ng pagiging isang CEO. Sumisigaw po siya. May sinisigaw siyang pangalan. Paolo. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, nanigas si Nida. Ang kanyang mga kamay na nagtutulak sa pinto ay biglang nanghina. Alam ko pong tinakot nila kayo. Patuloy ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Alam ko pong may dahilan kung bakit kayo biglang umalis. Pero ang anak ko po, nagdurusa siya at hindi ko po alam kung paano siya tutulungan kung hindi ko malalaman ang buong katotohanan. Hindi po para sa akin ito, Aling Nida. Para po ito kay Luis. Tumingin si Nida sa mga mata ni Ramon. Ang nakita niya ay hindi isang bilyonaryong nag-uutos, kundi isang amang nasasaktan. Dahan-dahan, ang takot sa kanyang mukha ay nabahira ng awa at ng sarili niyang konsensya. Tumulo ang kanyang mga luha. Patawad po, sir. Humikbi siya. Patawad po. Binuksan niya ang pinto at pinapasok si Ramon sa maliit nilang sala. Doon, sa gitna ng kahirapan, ngunit malinis na tahanan, umagos ang lahat ng katotohanang matagal niyang kinimkim. Ikinuwento niya ang mga gabing naririnig niyang umiiyak si Luis sa gutom habang si Maricar at Paolo ay nagpaparty sa sala. Ikinuwento niya kung paano niya palihim na pinapakain ang bata at kung paano siya sinisigawan ni Maricar dahil masyado raw siyang pakialamera. Hanggang isang araw po, patuloy niya ang mga luhay walang tigil. Nakita ko po ang mga pasa sa braso ni Luis. Maliit lang po, pero alam kong hindi po yon galing sa paglalaro. Tinanong ko po si Ma'am Maricar. Nagalit po siya. Sabi niya, kung hindi raw ako mananahimik, baka kung ano ang mangyari sa pamilya ko dito sa probinsya. Sinabi ko pong isusumbong ko siya sa inyo. Kinabukasan po, pinalayas na niya ako. Sinabihan pa po niya akong magnanakaw para wala pong maniwala sa akin. Tumayo si Ramon. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit para kay Maricar at sa awa para kay Nida. Ito na ang testimonya na kailangan nila. Salamat, Aling Nida. Salamat, sabi niya. Ang boses ay basag. Poprotektahan ko po kayo. Pangako. Habang paalis na si Ramon, muli siyang tinawag ni Nida. Ang kanyang mukha ay may bagong determinasyon. Tila ang kanyang pagkukwento ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Naglakad siya papunta sa isang lumang baul sa isang sulok at mula sa ilalim ng mga damit, may kinuha siyang isang bagay na binalot sa lumang tela. Inilahad niya ito kay Ramon. Isang luma at basag na cellphone. Akala po nila na itapon ko na ang lahat. Sabi ni Nida sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pero itinago ko po ito. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay tila mas mahaba. Ang lumang telepono ay nakapatong sa passenger seat sa tabi ni Ramon, isang tahimik na bomba na naghihintay na sumabog. Hindi ito isang mamahaling smartphone na sanay niyang hawakan. Ito ay luma, may mga gasgas, at basag ang screen. Ngunit para kay Ramon, ito na ang pinakamahalagang piraso ng teknolohiya sa buong mundo. Diretso siya sa opisina ni Attorney Katrina Reyes. Hating gabi na nang dumating siya, ngunit naghihintay pa rin ito. Ang mukha ay seryoso at handa. Inilatag ni Ramon ang telepono sa ibabaw ng makintab nitong mesa. "This is it, Kat," sabi ni Ramon. Ang boses ay may halong pagod at pananabik. "This is our weapon." Kumuha si Katrina ng isang universal charger at maingat na isinaksak ang telepono. Sa isang saglit, nag-alala sila na baka hindi na ito gumana. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, umilaw ang basag na screen. Isang maliit na tagumpay, binuksan nila ang gallery.
Ang katahimikan sa loob ng marangyang opisina ni Katrina ay biglang napuno ng isang tunog na hindi nababagay doon. Ang malakas na tugtog ng party music. Ang unang video ay maikli at magalaw. Kinunan ito ng palihim, marahil mula sa siwang ng pinto. Ang nakikita ay ang sala ng condo unit ni Maricar. Si Maricar at si Paulo, kasama ang ilang kaibigan, ay masayang nagsasayawan. Hawak ang mga baso ng alak. Tawa sila ng tawa. Ang kanilang mga muka ay namumula sa kalasingan. Ngunit hindi ang imahe, ang nakapanindig balahibo. Ito ay ang audio. Sa likod ng malakas na musika, kung papakinggan mong mabuti, maririnig mo ang isang manipis at desperadong tunog, ang iyak ng isang bata. Mama, gutom na po ako. Mama! Kailangan itong i-rewind ni Katrina para masigurado. Nang pinatugtog niya itong muli at nilakasan ang volume, naging malinaw ang lahat. Ang iyak ni Luis, nagmumula sa isang saradong silid, ay tuluyan ng nilamon ng ingay ng kanilang pagdiriwang. Napahawak si Ramon sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inakala. Sunod nilang tinignan ang isa pang video, gabi ulit. Si Maricar at Paulo ay nagtatalo sa kusina. Ubus na naman ang pera, Paulo. Sigaw ni Maricar. Kasalanan ko ba? Ang luho mo kaya? Ganti ni Paulo. Bakit hindi ka nalang humingi ulit doon sa gagong yon? Sabihin mo, may sakit na naman yung bata o kailangan ng bagong libro. Ginawa ko na yan last month. Baka magtaka na yon. Nagpatuloy sila sa pag-scroll. Ang bawat file ay isang bagong patalim sa puso ni Ramon. Isang litrato. Ang braso ni Luis, may malinaw na 4 na marka ng daliri. Isang pasa na hugis kamay ng isang matanda. May petsa sa ibabang sulok ng litrato. Isa pang litrato. Ang likod ni Luis, may mahabang pulang guhit na tila hinampas ng isang manipis na bagay tulad ng sinturon o hanger. At ang pinakahuli, isang maikling video clip. Ang kamera ay nakatutok sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Luis. Nasa sahigang bata. Ang maliliit niyang kamay ay sinusubukang abutin ng anuman sa siwang. Umiiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga hikbi. Mama, please. I'll be good. Buksan niyo na po, Mama. Mula sa labas ng kwarto, ang boses ni Maricar ay narinig, malamig at walang awa. Tumigil ka sa pag-iyak. You are an embarrassment. Diyan ka lang hanggat hindi ka natututong sumunod. Narinig nila ang malakas na pag-click ng lock. Hindi na niya kaya. Mabilis na tumalikod si Ramon, napasandal sa pader, ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Ang makita ang ebidensya ng gutom ay isa ng dagok. Ngunit ang marinig ang dalisay na terorismo sa boses ng kanyang sariling anak. Ang marinig itong magmakaawa para sa simpleng pagmamahal at paglaya. Iyon ay isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Isang mahinang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi niya kailanman nagawa sa buong buhay niya. Isang halo ng ungol at hikbi, isang tunog ng isang taong tuluyan ng nawasak. Si Attorney Katrina Reyes, isang babaeng sanay sa pinakamalalaking kaso at pinakamatitinding laban sa boardroom, ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig. Inilayo niya ang kanyang tingin sa screen ng telepono na tila isa itong makamandag na ahas. Sa lahat ng kasamaang nakita niya sa kanyang propesyon, ito ang isa sa pinakamalala. Mon, mahina niyang sabi, habang nasa board meeting ako, habang pinapalago ko ang kumpanya, habang binibilang ko ang pera ko. Bulong ni Ramon sa kanyang sarili. Ang ulo ay nakasandal sa malamig na pader. Ganito ang nangyayari sa kanya. Bakit hindi ko nakita? Bakit hindi ko naramdaman? Ang bilyon-bilyon sa kanyang bank account ay tila mga abo na lang ngayon.
walang silbi at nakakainsulto. Pinatay ni Katrina ang telepono. Ang biglaang katahimikan ay mas nakabibingi. Lumapit siya kay Ramon, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan. "This is not your fault, Mon," mariin niyang sabi. Kasalanan ito ng isang halimaw na nagtago sa likod ng isang magandang mukha. But now we have her. Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang nagyayelong determinasyon. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay tila natuyo sa apoy ng kanyang galit. "Hindi lang natin siya kukunin, Kat," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng isang gusali. "Pababagsakin natin siya. Pababagsakin natin sila. Sisiguraduhin kong hindi na nila masisilayan ang araw sa labas ng kulungan." Tumingin si Katrina sa lumang telepono na nasa kanyang mesa. "With this, Mon, hindi lang ito pambagsak. This is the nail in their coffin." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ramon. "Tapos na ang laban, Mon. Panalo na tayo." Panalo. Ngunit ang salitang iyon ay walang lasa, walang kagalakan. Isang mapait na tagumpay na binayaran ng mga luha at pagdurusa ng kanyang anak. Umuwi si Ramon sa kanyang penthouse bago pa man mag-umaga. Ang galit sa kanyang puso ay parang isang bagyo. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng silid ni Luis, ang lahat ng iyon ay naglaho. Napalitan ng isang malalim at matinding kalungkutan. Ang bata ay mahimbing na natutulog, yakap-yakap pa rin ang kanyang luma at kupas na teddy bear. Hindi na nag-atubili si Ramon, dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Maingat niyang inabot ang kamay ng kanyang anak. Mainit ito at maliit sa loob ng kanyang palad. Hindi gumalaw si Luis. Hinaplos ni Ramon ang buhok ng bata. Inayos ang kumot nito. Sa halip na magdala ng mga mamahaling laruan, umupo lang siya roon sa dilim. Binuksan niya ang isang librong pambata na nasa bedside table at sa pinakamahinang boses na kaya niya, nagsimulang magbasa. Hindi para sa batang gising, kundi para sa kaluluwa nitong nasugatan. Nagbabasa siya ng mga kwento tungkol sa mga magigiting na prinsipe at mga ligtas na kaharian, umaasang kahit sa panaginip. Mararamdaman ni Luis na may isang amang handang labanan ang lahat ng dragon para sa kanya. Habang nagbabasa, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing kay Katrina. "Mon, bad news. The opposing counsel just filed an emergency motion. May bago daw silang shocking evidence laban sa'yo. They're requesting an immediate restraining order." Hindi ito pinansin ni Ramon. Mas hininaan niya ang kanyang boses at nagpatuloy sa pagbabasa. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagong unos ang nabubuo. Akala niya'y tapos na ang laban. Ngunit ang halimaw, kahit nasugatan, ay may huling kagat pa pala. At ang kagat na yon ay direktang nakatutok sa kanya. Ang mensahe mula kay Katrina ay isang malamig na patak ng ulan sa isang maaliwalas na sandali. Shocking evidence. Restraining order. Ang mga salita ay tila walang bigat habang si Ramon ay nakaupo sa tabi ng natutulog niyang anak. Dito sa loob ng silid, siya ay isang ama lamang. Ligtas sila. Ano ang magagawa ng isang pirasong papel laban doon? Ngunit kinabukasan, sa opisina ni Katrina, ang pirasong papel na yon ay naging isang halimaw. Inilatag ni Katrina sa kanyang mesa ang isang makapal at opisyal na dokumento. Sa ibabaw nito, nakasulat ang mga salitang Psychiatric Evaluation Report, Ramon L. Del Rosario. "Ano to?" tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado pa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanliliit na. "Ito ang kanilang shocking evidence." Mapait na sagot ni Katrina. Isang psychiatric report na isinumite ng isang Dr. Alcaraz na nagsasabing ikaw ay mentally unstable at isang potential danger sa bata. Kinuha ni Ramon ang report. Ang kanyang mga kamay
na kayang magpatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ang mga nilalaman. Bawat salita, bawat pangungusap ay isang kalkuladong pagpilipit sa katotohanan. Subject exhibits signs of obsessive-compulsive disorder manifested in his extreme need for control over his business and personal affairs. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay ginawang isang sakit sa pag-iisip. Shows paranoid tendencies, hiring private investigators to stalk his ex-wife, indicating a delusional belief that he is being persecuted. Ang kanyang paghahanap sa katotohanan ay ginawang isang kabaliwan. Reports from the mother, Miss Gonzalez, indicate fits of uncontrollable rage and verbal abuse. Ang kanyang galit sa kawalang hiyaan ni Maricar ay ginawang isang sintomas ng karahasan. Binasa ni Ramon ang bawat kasinungalingan, ang bawat klinikal na terminolohiya na ginamit para gawing lehitimo ang isang katang-isip. Ang pangalan niya ay naroon, ngunit ang taong inilalarawan sa papel na iyon ay isang estranghero, isang halimaw. Sa huling pahina, ang konklusyon ng pekeng doktor. It is this evaluator's professional opinion that unsupervised contact between Mr. Del Rosario and the minor child, Luis, poses a significant emotional and psychological risk to the latter's well-being. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa mesa. Ibinagsak ni Ramon ang kanyang kamao sa report, hindi sa mesa, kundi sa mismong dokumento, na tila sa pagdurog sa papel ay madudurog din niya ang mga kasinungalingan nito. Isang malaking kalokohan. Sigaw niya, ang ugat sa kanyang sentido ay pumipintig. Hindi ko pa nga nakikita yang Dr. Alcaraz na yan sa buong buhay ko. How can they get away with this? They paid him, Mon. Simpleng sabi ni Katrina, ang mukha ay seryoso. At sa mata ng batas, ang report ng isang lisensyadong psychiatrist ay may bigat. This is a very dirty, very dangerous move. Hanggat hindi natin napapatunayang peke ito, gagamitin ito ng korte bilang basihan para mag-ingat. At doon pumasok ang pangalawang dokumento, isang temporary restraining order, pirmado ng isang judge. Pinagbabawalan si Ramon del Rosario na lumapit kay Luis del Rosario sa layong 100 metro. Epektibo agad-agad. They can't do this, bulong ni Ramon. Napasabunot sa kanyang buhok sa sobrang pagkabigo. Nasa akin ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. Nasa atin ang telepono ni Nida, which we will present in court, tiniyak ni Katrina. Ngunit ang hearing ay sa susunod na linggo pa. Until then, Mon, kailangan mong lumayo kay Luis. Kung lalabagin mo ito, ikaw ang makukulong at yun mismo ang gusto nilang mangyari. Ang bawat salita ni Katrina ay isang rehas na bakal na unti-unting ikinukulong si Ramon. Ang kanyang tagumpay kahapon sa Quezon ay tila isang malayong panaginip. Ngayon, siya ang kriminal, siya ang panganib. Gabi. Ang penthouse ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang hawla, isang magandang hawlang ginto. Ayon sa utos ng korte, si Luis ay pansamantalang inilagay sa pangangalaga ng isang court-appointed guardian hanggang sa araw ng pagdinig. Isang estranghero. Sinubukan ni Ramon na tawagan si Luis sa video call, isang bagay na pinahintulutan ng korte basta't may supervision. Sumagot ang guardian at ibinigay ang tablet sa bata. Papa, sabi ni Luis, ang munting boses ay naghahanap. Hi anak. Pilit nang ngumiti si Ramon. Kumusta ka na? Okay ka lang ba dyan? Tumango si Luis, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Papa, kailan ka uuwi? Ang tanong na yon, ang simpleng tanong na yon, ay tumusok sa puso ni Ramon ng mas malalim kaysa sa lahat ng legal na dokumento. Bago pa siya makasagot, kinuha ng guardian ang tablet. Oras na po para matulog, Mr. Del Rosario. Hanggang dito na lang po muna. At ang screen ay nagdilim. Nakatayo si Ramon sa gitna ng kanyang malawak na sala, hawak ang isang patay na tablet. Nag-iisa.
Ang syudad sa labas ng kanyang mga bintanang salamin ay kumikinang, isang karagatan ng mga ilaw at mga pangarap. Ngunit para kay Ramon, ang lahat ng iyon ay walang kahulugan. Ang kanyang yaman ay hindi kayang bumili ng karapatang mayakap ang sariling anak. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kayang basagin ang isang pirasong papel. Ibinuhos niya ang isang baso ng whiskey, ngunit hindi niya ito ininom. Umupo siya sa dilim, pinapanood ang mga ilaw ng syudad. Ang kanyang isip ay isang blangkong pader. Panalo na sana siya. Hawak na niya ang katotohanan. Ngunit sa isang iglap, tila nawala ang lahat. Siya ang kontrabida. Siya ang panganib. Siya ang talunan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nagpatuloy ito sa pagring ng may pagpupumilit. Sa inis, sinagot niya ito nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. What? Ang boses sa kabilang linya ay hindi pamilyar. Ngunit ang takot dito ay hindi maipagkakaila. Nanginginig. Basag. Sir? Sir Ramon. Biglang naging alerto si Ramon. Sino ito? Sinida po ito. Sinida Satos. Agad na napatayo si Ramon. Aling Nida? Anong nangyari? Anong problema? Ang sunod niyang narinig ay isang malakas na kalabog mula sa kabilang linya na sinundan ng isang hikbi ng purong takot. Sir! Sir Ramon, pinuntahan po ako dito ng mga tao ni Sir Paulo. Tinatakot po nila ang pamilya ko. Ang tawag ni Nida ay isang kidlat na gumising sa natutulog na galit ni Ramon. Ang pakiramdam ng pagiging biktima at kawalan ng pag-asa ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na kalinawan. Agad niyang tinawagan si Katrina at sinabi ang nangyari. Sa loob lamang ng isang oras, sa tulong ng koneksyon ni Ramon, isang team ng mga pulis mula sa Campo Crame ang palihim na ipinadala sa Quezon Province. Bago pa man makapanakit ang mga tauhan ni Paulo, sila ay nahuli na. At si Aling Nida, kasama ang kanyang pamilya, ay agad na inilagay sa ilalim ng Witness Protection Program. Ang insidenteng iyon ang huling pagkakamali ni Maricar at Paulo. Hindi lang ito witness tampering. Ito ay isang kriminal na akto. Ang kanilang desperasyon ay nagbigay kay Ramon ng bala na hindi niya inaasahan. Dumating ang araw ng pagdinig. Ang courtroom ay maliit, ngunit siksik sa tensyon. Sa isang panig, si Maricar, nakasuot ng konserbatibong puting bestida, ang imahe ng isang inosenteng ina na inaapi. Sa tabi niya, si Paulo Jimenez ang muka ay balisa. At sa kanilang likuran, ang kanilang high-profile na abogado, si Attorney Dizon, na may kumpiyansang nangiti sa kanyang mga labi. Sa kabilang panig si Ramon, nakasuot ng madilim na suit. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. Sa tabi niya, si Attorney Katrina Reyes, ang kanyang portfolio ay puno ng mga ebidensyang handa ng sumabog. Unang nagsalita si Attorney Dizon. Ipinresinta niya ang pekeng psychiatric report ng may buong pagmamalaki. Ipininta niya si Ramon bilang isang mapaghiganti at mapanganib na tao. Pagkatapos, tinawag niya si Maricar sa witness stand. Ang pagganap ni Maricar ay perpekto. Umiyak siya. Humikbi. Ikinuwento niya ang bawat kasinungalingan ng may buong paniniwala. Ang mga tao sa courtroom ay nagsimulang magbulungan. Ang simpatsya ay malinaw na nasa panig niya. Mukhang tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Nang si Katrina na ang tumayo, ang buong silid ay naghihintay. Your Honor, simula ni Katrina, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. The defense has presented a compelling work of fiction. Now, allow me to present the truth. Una niyang ipinakita ang mga bank statement at ang mga litrato ng magarbong pamumuhay ni Maricar. Nagsimulang mag-iba ang ekspresyon ng judge. Sunod niyang ipinakita ang notice of delinquency mula sa eskwelahan.
Ang mukha ni Maricar ay nagsimulang mamutla. At ngayon, Your Honor, patuloy ni Katrina, mayroon po kaming isang sorpresang testigo. Bumukas ang pinto sa gilid ng courtroom. Pumasok ang isang babaeng simple ang pananamit. Nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Si Aling Nida. Ang mukha ni Maricar at Paulo ay tila nakakita ng multo. Ang kanilang mga panga ay nanigas. Ang kumpiyansang ngiti ni Atty. Dizon ay biglang naglaho. Sa ilalim ng panunumpa, isinalaysay ni Aling Nida ang lahat. Ang bawat detalye ng pagpapabaya, ang bawat pasa, ang bawat iyak ni Luis na kanyang narinig. Si Atty. Dizon ay paulit-ulit na nag-object, ngunit bawat objekto niya ay ibinabasura ng judge. Objection, Your Honor. Hearsay, sigaw ni Dizon. Objection sustained on some points, but I want to hear this, counsel. Proceed, Miss Reyes. Tugon ng judge. Ang kanyang mga mata ay hindi na maalis kay Nida. Ngunit ang huling alas ni Katrina ang siyang tuluyang wawasak sa lahat. Your Honor, may we present our final piece of evidence? Isang ebidensya na magpapatunay sa lahat ng sinabi ni Mr. Santos. Nag-set up ang kanyang team ng isang projector at isang malaking screen. Ikinonekta nila ang luma at basag na telepono at pinatugtog nila ang unang video. Ang ingay ng party music ay pumuno sa tahimik na courtroom. Ang imahe ni Maricar at Paulo na lasing at nagsasayawan ay lumitaw sa screen. At sa likod ng tugtugan, malinaw na narinig ng lahat ang manipis na tinig. Mama, gutom na po ako. Mama. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang mukha ng judge ay naging isang maskara ng galit. Sunod na ipinalabas ang litrato ng pasa sa braso ni Luis, ang mahabang guhit sa kanyang likod, at ang pinakahuli, ang video ni Luis na nagmamakaawa sa ilalim ng nakalak na pinto. Ang kanyang maliit na boses, puno ng takot at pag-asa, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Mama, please, I'll be good. Buksan niyo na po, Mama. Nang matapos ang video, ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-iyak ng ilang tao sa gallery. Si Ramon ay nakapikit. Ang kanyang puso ay dinudurog muli sa bawat salita. Sa witness stand, ang maskara ni Maricar ay tuluyan ng nabakbak. Ang kanyang pagiging biktima ay naglaho, napalitan ng dalisay na kasamaan. Nawala siya sa kanyang sarili. Bigla siyang tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at itinuro niya si Nida. Sinungaling! Hayop ka! Dapat pala tinuluyan ka na namin. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng kamandag. Magnanakaw! Papatayin kita! Hindi na siya napigilan ni Atty. Dizon. Ang kanyang pagsabog ng galit, ang huling pako, sa kanyang sariling kabaong. Sa harap ng judge, sa harap ng lahat, inamin niya ang kanyang tunay na kulay. Isang malakas na pukpok ng martilyo ang yumanig sa buong silid. Order! Order in my court! Sigaw ng judge, ang kanyang mukha ay kulay pula sa galit. Sheriff, take Ms. Gonzalez and Mr. Jimenez into custody for perjury and child endangerment now! 2 pulis ang mabilis na lumapit. Habang pinoposasan si Maricar, nagpatuloy siya sa pagwawala. Nagsisigaw ng mga sumpa at pagbabanta. Si Paulo naman ay tila isang lobong na ubusan ng hangin, nanlulumo at hindi makapaniwala. This hearing is adjourned, deklara ng judge. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Ramon nang may bagong pag-unawa at respeto. A decision on the custody case will be released tomorrow, but I think we all know what it will be. Habang inilalabas ng mga pulis ang nagwawalang si Maricar at ang tulalang si Paulo, nagtama ang mga mata ni Ramon at ng kanyang dating asawa. Sa mga mata ni Maricar, wala ng drama, wala ng kasinungalingan, tanging purong pagkamuhi. Ngunit sa mga mata ni Ramon, wala na ring galit, tanging awa at isang malungkot na pagtatapos. Tapos na.
Sa wakas, tapos na ang digmaan. Ang paglabas ni Ramon mula sa courtroom ay tila pag-ahon mula sa isang madilim at malalim na tubig. Ang hangin sa labas ay mas sariwa. Ang sikat ng araw ay mas maliwanag. Sa kanyang likuran, ang mga pinto ng korte ay nagsara at kasama nitong isinara ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi nagtagal. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Maricar Gonzalez, ang socialite na biktima, ay isa palang kriminal. Ang kanyang pag-aresto ay ang headline sa bawat news website. Ngunit hindi na ito pinansin ni Ramon. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang mga nangyari sa likod ng mga kamera. Ayon kay Katrina, sa interrogation room, unang bumigay si Paulo. Upang iligtas ang sarili, inamin niya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano nila pinlano ni Maricar na gatasan si Ramon, kung paano naging pabigat sa kanilang mga plano si Luis. Isinisi niya ang lahat sa babae, ang pagpapabaya, ang pang-aabuso, ang pagtatago ng ebidensya. Ang pag-ibig na ipinapakita nila sa mga litrato ay natunaw sa unang patak pa lang ng pressure. Inilalantad ang pundasyon nitong gawa sa purong kasakiman. Si Maricar naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang lahat ng kanyang ganda, ng kanyang karangyaan, ay tila ninakaw mula sa kanya. Ang presyo ng kanyang kasakiman ay hindi lang ang kanyang kalayaan. Ito ay ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang lahat ng iyon ay ingay na lamang sa isipan ni Ramon. Ang tanging hinihintay niya ay ang isang tawag. At nang dumating iyon, mabilis siyang umuwi sa kanyang penthouse. Pagbukas niya ng pinto, naroon na sila. Ang court-appointed guardian at sa likod nito si Luis. Ang bata ay nakatayo sa gitna ng malawak na sala, maliit at tila nawawala sa laki ng lugar. Hawak pa rin niya ang kanyang kupas na teddy bear. Nagkatinginan sila ni Ramon. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Walang salitang namagitan. Naramdaman ni Ramon ang kaba. Nanalo siya sa korte, ngunit ito ang tunay na paghuhukom. Ang desisyon ay wala sa judge. Nasa mga mata ng 8 taong gulang na batang nasa harapan niya. Dahan-dahang lumuhod si Ramon para maging kapantay niya ang anak. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Isang nangiting may halong sakit at pag-asa. Nakita ni Luis ang kanyang ama. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Sinusuri ang bawat linya sa mukha ni Ramon. Tumingin siya sa paligid ng tahimik na penthouse. Walang sigawan, walang malakas na musika, walang anino ni Maricar o ni Paulo. Tanging ang kanyang ama, nakaluhod, naghihintay. At sa isang iglap, isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Luis. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malambot. Binitiwan niya ang kanyang teddy bear. Humakbang siya. 1, 2, 3. At pagkatapos ay tumakbo siya. Yumakap siya ng mahigpit sa leeg ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bigat sa dibdib ni Ramon, ang galit, ang pagsisisi, ang pagod, ay naglaho na parang bula. Niyakap niya pabalik ang kanyang anak, ang kanyang muka, ay ibinaon niya sa maliliit na balikat nito. Nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok. Naramdaman niya ang mga luhang bumabasa sa kanyang damit, ngunit hindi na niya alam kung kanino nagmumula ang mga iyon. Sa kanya ba? O sa bata? Marahil sa kanilang dalawa. Hindi na kita iiwan, anak, bulong ni Ramon. Ang boses ay basag sa emosyon. Hinding-hindi na. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Hindi ito nasusukat sa stocks o sa mga headline. Ito ay nasusukat sa init ng isang maliit na yakap. Kinabukasan, pumasok si Ramon sa Del Rosario Tower. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang pakiramdam. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. Ang mga miyembro ng board, kasama si Don Julio, ay sumalubong sa kanya ng may mga ngiti. Ang stocks ng kumpanya ay muling tumaas. Ang kanyang pangalan ay nalinis na. Congratulations, Ramon!
Bati ni Don Julio. You handled it well. Now, let's talk about our recovery plan. Hindi na po yan kinakailangan. Putol ni Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Nagtinginan ng lahat. I am officially resigning as CEO of this company, effective immediately. Deklara niya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ano? Ramon? Nababaliw ka na ba? Gulat na tanong ni Don Julio. Pagkatapos ng lahat ng ito, ngumiti si Ramon. Isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng maraming linggo. Hindi po ako nababaliw, Don Julio. Sa katunayan, ngayon lang po ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, ang mga taong kasama niyang bumuhat sa kumpanya. May mas mahalaga na po akong full-time job ngayon. At ano naman yon? Ang maging ama. Umalis si Ramon sa boardroom, iniwan ang mga taong tulala at hindi makapaniwala. Habang naglalakad siya palabas ng gusaling ipinangalan sa kanya, wala siyang naramdamang panghihinayang. Pakiramdam niya ay malaya siya. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Luis na tahimik na nagdodrawing sa sahig. Umupo siya sa tabi nito. Sa sahig, sa tabi ng mga Crayola, may ilang makukulay na magazine. Hindi ito tungkol sa business or stocks, mga travel brochure. Pinulot ni Ramon ang isa. Ang nasa pabalat ay isang magandang bahay na may tanawin ng lunti ang mga burol at ng asul na lawa. Sa ibabaw nakasulat ang isang salita. Tagaytay? Tumingin si Luis sa brochure at pagkatapos ay sa kanyang ama. Papa? Mahina niyang tanong. Maganda po ba doon? Ngumiti si Ramon at ginulo ang buhok ng anak. Tingnan natin, anak. Sama tayong tumingin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga busina sa EDSA ay napalitan na ng huni ng mga ibon. Ang matalim na liwanag ng mga LED billboard sa Makati ay napalitan na ng malambot na sinag ng araw na sumisilip sa mga puno ng pino. Ang amoy ng polusyon ay napalitan na ng amoy ng kaping barako at ng basang lupa tuwing umaga. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na nakatayo sa isang burol sa Tagaytay, isang bagong buhay ang unti-unting nabubuo. Nagising si Ramon sa isang tunog na mas mahalaga pa sa anumang stock market bell-out, ang mahinang halakhak ng isang bata. Bumangon siya, hindi na isang CEO na nagmamadali para sa isang 8 a.m. meeting, kundi isang ama na nasasabik sa isang bagong umaga. Pagdating niya sa kusina, nadatnan niya si Luis na nakatuntong sa isang silya. Sinusubukang abutin ang isang kahon ng pancake mix sa ibabaw ng counter. Nakasuot ito ng asul na pajama. Ang kanyang buhok ay magulo pa. At sa kanyang mga labi ay may isang ngiting hindi pa nakikita ni Ramon noon. Isang ngiting totoo, walang takot at puno ng buhay. Hoy! Anong ginagawa ng assistant chef ko? Pabirong sabi ni Ramon. Napalingon si Luis. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Papa, good morning! Pancakes po tayo. Pancakes it is, nakangiting sagot ni Ramon. Ang kanilang umaga ay naging isang ritual. Habang naghahalo si Ramon ng batter, si Luis naman ang tagalagay ng chocolate chips. Minsan, mas marami pa ang napupunta sa bibig ng bata kaysa sa mixing bowl. At ang kusina ay mapupuno ng kanilang tawanan. Ang katahimikan na dati bumabalot sa kanilang dalawa sa penthouse ay napalitan na ng masayang ingay ng isang tunay na tahanan. Habang kumakain sila sa kanilang maliit na balkonahe, kung saan tanaw ang Taal Volcano, sa di kalayuan, inilabas ni Luis ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isang drawing. Papa, for you po, sabi niya. Iniabot ito kay Ramon. Kinuha ito ni Ramon. Ang drawing ay simple, gawa ng isang 8 taong gulang na bata. Isang maliit na bahay na may usok na lumalabas sa chimenea. Isang malaking araw na nakangiti. At sa harap ng bahay 2 figura na magkahawak ang kamay. Ang isa ay matangkad. Ang isa ay maliit. Sa ilalim nito, nakasulat sa nanginginig na letra, Papa at ako. Isang bagay ang bumara sa lalamunan ni Ramon. Tinitigan niya ang drawing
At ang simpleng papel na yon ay tila naging pinakamahalagang dokumento na nahawakan niya sa buong buhay niya. Ito ang pruweba ng kanilang paghilom. Ito ang simbolo ng kanilang bagong simula. "It's beautiful, anak," sabi ni Ramon. Ang boses ay bahagyang garalgal. "The most beautiful drawing I've ever seen." Kinahapunan, habang tinutulungan ni Ramon si Luis sa kanyang homework sa hardin, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Si Don Julio. "Ramon, kumusta ka na dyan sa probinsya?" Bungad ng matanda. "Listen, may isang malaking opportunity. Isang kumpanya sa Singapore, a tech giant. They want to partner with us. Pero ikaw ang gusto nilang kausap. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan nila. Bumalik ka na, iho. We need you." Tumingin si Ramon kay Luis, na nooy seryosong nagsusulat sa kanyang notebook. Ang dila ay bahagyang nakalabas sa konsentrasyon. Nakita niya ang kapayapaan sa mukha ng kanyang anak, isang kapayapaang pinaghirapan nilang makuha. Ngumiti si Ramon. "Maraming salamat sa alok, Don Julio. I appreciate it. Pero pasensya na po, hindi ko na po iyan matatanggap." "Pero bakit? Ito na ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng kumpanya." Lumingon si Ramon sa tanawin sa kanyang harapan, ang mga luntiang burol, ang asul na lawa, at ang kanyang anak. "Because I already have a full-time job, sir," malumanay niyang sabi. Hindi na nagtanong pa si Don Julio. Sa tono ng pananalita ni Ramon, naintindihan na niya ang lahat. Bago matulog si Luis ng gabing iyon, may huli itong tanong. "Papa, galit pa po ba kayo kay Mama?" Ang tanong ay ikinatigil ni Ramon. Tinitigan niya ang kanyang anak, at sa mga mata nito, nakita niya ang pangunawa na higit pa sa kanyang edad. "Hindi na, anak." Matapat na sagot ni Ramon. "Naaawa ako sa kanya, but I have forgiven her. Ang mahalaga, narito tayo ngayon, at hindi na tayo magkakahiwalay." Kinabukasan, nagising sila ng mas maaga kaysa karaniwan. Madilim pa sa labas. Dinala ni Ramon si Luis sa balkonahe. May dala silang 2 makapal na kumot at 2 tasa ng mainit na tsokolate. Umupo sila ng magkatabi, tahimik, nakatingin sa silangan. Unti-unti, ang kadiliman ay nagkaroon ng kulay. Isang manipis na linya ng kulay kahel na sinundan ng rosas, at pagkatapos ay ng ginto. Ang hamog sa ibabaw ng lawa ay dahan-dahang naglaho. Inilalantad ang perpektong hugis ng bulkang Taal. Sa pag-angat ng araw, ang liwanag nito ay tumama sa kanilang mga mukha. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang init ng araw sa kanilang balat at ang init ng tasa ng tsokolate sa kanilang mga kamay ay sapat na. Inakbayan ni Ramon ang kanyang anak at isinandal ni Luis ang kanyang ulo sa dibdib ng kanyang ama. Dito, sa katahimikan ng isang bagong umaga sa Tagaytay, natagpuan ni Ramon del Rosario ang yaman na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Isang yaman na hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa bawat tibok ng 2 pusong sabay na naghihilom. Ang kanyang pagiging ama, ang kanyang tunay na korona. At ang kapayapaang ito, kasama ang kanyang anak, ang kanyang tunay na kaharian.